hindi po mawala sa isip ko yung sinabi ni Mr. Lim Siaco na part or the subsidy given to PhilHealth could be used for investment. Tama po ba yung pagkarinig ko? Mr. Chair, Yes, Mr. Lim Siaco, you recognize. maraming salamat, Mr. Chair. Maraming salamat po. As I mentioned, once papasok ang pera sa korporasyon, pambayad sa benepisyo, and of course, pag hindi na ready na tayo, nabayaran na natin yung mga benepisyo, the excess money ay napasok natin sa investment. Now, the pera from the national government, Mr. Chair, as I mentioned kanina, in the year 2023, ang alokasyon from the SENTAX ay nasa 80 bilyones. And Wag na po tayong pupunta doon sa detail. Tinatanong ko lang kung tama po yung statement na narinig ko. Tama po ba na part of the subsidy given by the national government would go to investment? Mr. Chair, Yes or no? tama siya. Pero Yun lang let me, po ang tanong ko. But let me proceed. Wag na po kayong mag-explain. Kasi kung tinitingnan ko po yung data doon sa budget of expenditure and sources of financing, yung appropriations and obligations ng PhilHealth Insurance Corporation from 2017 to 2022, wala po kayong isinoli na pondo. Nagamit nyo po lahat. So, totoo na nagbayad kayo sa benepisyo at ininvest ninyo. Pero sa tingin ko, mas malaki po yung investment na ginagawa po ninyo eh. You remember sa budget hearing, Mr. Ledesma, sabi ko, what are you? Service provider o business? Diba? Tinanong ko po kayo noon eh. Why? Because according to the records, your interest income for 2022 was 11 billion. And your other income is 698 million plus. In 2023, your interest income rose from 11.5 billion to 20.7 billion. So, ibig sabihin, lumaki yung investment amount. Di po ba? So, you're becoming a business enterprise, not a service enterprise. The statistics would show that. You could just imagine, from 2022, 11.5 ang interest income ninyo. In 2023, yung interest income nyo is 20.7 billion. And your other income rose also from 698 million to 815 million. So, yung earning ang nangyayari. Mr. Chair. Mr. Ledesma, you recognize. Duly noted, Mr. Chair. Yes, that is correct. That is all correct, Mr. Chair. But I'd like to mention po, that's why I keep on reiterating po that our primary focus now is on benefit expansion. So, Mr. Chair, if we do that, we aggressively focus on benefit expansion, yung trend na po yan, mag-shift po yan, diba? Dahil umaakyat yan, ngayon, magiging pababa na mo yan. Especially now that we are very aggressive. But po, we will not deny, tama po lahat ng sinabi po ni Honorable Ako. Okay, having said that, may we know what is the ratio of the payout versus the investment source from the subsidy for the year 2023 and 2024? Yes, Your, ano po yung... Yes, Your Honor. Can we just... Yes, yung binibigay sa inyong, in short, gusto po naming malaman, yung binibigay sa inyong subsidy, ano yung ratio ng binibigay ninyo sa tao at yung portion nun kung ilan ang ini-invest ninyo? We'll just, Your Honor, we'll put together the figures. It's a very good question. No? We'll put together the figures, Your Honor, with your permission. Yes, please. You in a minute. Mr. Chair, Yes. for 2023, Mr. Chair, the benefit payout of PhilHealth for the indigent, for the indirect contributors amounting to 58 billion, Mr. Chair. 58 billion. Apo, ang ating Ito yung payout. GAA, Mr. Chair, ay nasa 80. But the amount released in CA by DBM ay nasa 50. So in other words, for year 2023, mas mataas yung benefit payout natin sa indirect compared to the received amount of 50 billion, Mr. Chair. Ang gusto kong malaman, magkano muna yung binigay sa inyong subsidy noong 2023? Sa 2023, Mr. Chair, 80 billion po sa GAA 80 po billion. natin. Opo. Okay. Sa 80 billion, 58 billion sa payout. Opo. Okay. So yung remaining na ilan ang ano nun? 22 billion, ito yung napunta sa investment. Hindi po, Mr. Saan? Chair.
As I mentioned, Mr. Chair, 50 na-receive namin na NCA. Pera. 50 lang ang natanggap ninyo. 50 lang natanggap namin. Okay. So, saan kayo kumuha ng 8 billion? Mr. Chair, ito po ay ang pera na likom ng korporasyon for the past several years, including yung mga premium contribution from the direct. Yun ang pinampabayad po natin. So, ibig sabihin, yung remaining na 22, hindi ninyo natanggap? Hindi pa po na-receive? namin natanggap. So, may utang pa sa inyo yung ano? DBM po. DBM. Opo, nag-usap na po kami last week po ni Yosek at Okay. Toledo. Sa 2024, Sa 2024, Mr. Chair, magkano muna yung subsidy ninyo, supposedly? the subsidy from the syntax ay 40. 40. And Bakit ang layo ng ano? From 80B naging 40? Okay, yun, so 40B ang naging 40 subsidy. Okay. billion po. So, And the dito- benefit payment po, as I mentioned kanina, as of September, ay nasa 62.4 billion already. 62 billion ang Benefit payout. payout. And Baka sinasabi mo, sinama mo na yung subsidy tsaka yung ano, parang kinumbine mo na. hindi, Mr. Chair, that is intended for the indirect contributors account. Ito lahat, itong 58 billion, ito na yung buong payout sa buong 2023. Tama? That is intended for the indirect contributors, Mr. Chair. Kaya nga, sa buong 2023. Opo. So magkano supposedly yung galing sa inyo? Kasi pag sinabi mong subsidy, tulong lang to eh. Opo. Diba? Opo. So, yung galing sa inyo, parang ginawa mo, parang lahat, in-over mo lahat dun sa subsidy. Yung sa inyo, Mr. Chair, for year 2023, the benefit payout ay nasa 118 billion. And again, the ilan yung ano? 118 billion, Mr. Chair, yung total benefit. Hindi, yung galing sa inyo. So 118 billion bawas ng mga 60 bilyones, Mr. Chair, So, magkano yung collection ninyo? sa collection po natin. Collection po ng PhilHealth total, Magkano yung total for 2023? 2023, Mr. Chair, total premium received, cash po ito, from cash flow. Okay. Nasa 198 billion, Mr. Chair. 198 billion. Yes, Mr. Chair. Sa 198 billion, di ba dapat ito muna yung uubusin mo? Tapos, kung may matitira lang sa, kung kukulangin ito, saka tayo kukuha sa subsidy. Tama po ba yun? Kasi ang subsidy, ano yun parang suporta lang yun in the event na kulang Tama ba? Mr. Chair, Parang ang ginawa mo, lahat kinarga mo yung kalahati sa ano, kinarga mo dun sa subsidy, parang ang ganda nga naman pakinggan, nagamit ninyo yung subsidy. Tapos yung supposedly sa inyo, inaltasan lang ninyo ng konti, tapos yung bulto, yun ang ininvest ninyo. Tama ba? Pagkakaintindi ko, Ma'am Congresswoman Kimbo, mas magaling po kayo sa Itanong natin, ASV, ipaliwanag ninyo sa amin kung paano ba ang isang insurance fund. Hindi naman tama na kung kumokolekta ka ng piso mula sa isang grupo, ay yung piso na yan ay dapat i-apply doon sa grupo na yan. Dahil ang insurance is risk pooling. Tama po ba? tama, Mr. Chair. Oh, so ibig sabihin na hindi naman porket sumingil ka para sa indigent families. Ibig sabihin para sa 4Ps, para sa seniors, etc. Na halimbawa, 74 billion. Hindi naman ibig sabihin na kailangan 74 billion lang ang gagastusin natin para sa grupong ito. Tama po ba? Mr. Chair, tama po. Because Correct po. that's not how an insurance fund works. Tama po ba? Tama po, Mr. Kaya Chair. nga tayo may tinatawag